Magandang umaga muli mga kapatid. Ito tayo dumako po sa ating mensahe po sa mga pangito. Kasama pa rin doon sa mga bunga po ng Espiritu sa Galatians chapter 5. Ito po ay patungkol sa self-control. So ito po ang ating ibigyan pansin sa mga pangito na ating pag-aaral, ang pagkakaroon po ng self-control o pagpipigil sa sarili sa ating wika, mga kapatid. So, ito pong sa Galatians 5 verse 22, ito po yung mga bunga ng Espiritu. Ito pong salitang bunga, magtataka po tayo bakit isa lang yun eh. Pero dahil bahagi kanyo, love, joy, peace, long-suffering, o patience, kindness, goodness, faithfulness, or gentleness, or meekness, self-control. Kanya. Against us, there is no law. Ibig sabihin, yung law na sinasabi rito, yung kausa ni Moises. Kahit ang kausa ni Moises, hindi lumalaban sa mga yung kanya. Ibig sabihin, bakit bunga? Marami pong pagpapaliwalag na nakita ko sa aking pananaliksik. Pero sa aking pagkaunawa, parang itong bunga talaga. Pag nakakita tayo ng bunga ng isang halaman, isang bunga may balat, may buto, may laman. Pero bunga kanya. So ito yung at nagkakaisa yun, yung lahat ng bahagi na isang bunga. So ito yung mga bagay na ito ay iba-iba, pinagkakaisa kanya. Ito yung sabihin, tagalayin natin bilang mga Kristiyano. Ang pinakahuli rito, self-control. Ano yung sabihin no? Self-control. Ito po ay ganito ka-importante. So, ang self-control, tulad po ng mga salitang bumubuo sa salitang ito, hindi ito pag-control ng iba. Yung pagpipigil sa sarili, hindi sa iba. Wala tayong kapangyarihan na pigilin yung iba. Kahit anong gawin mo. Gagawin nila, gusto lang yun, hindi mo sila mapipigilan. Ang ating pigilan kontrolin yung ating sarili, kanya. So, doon po sa definition na nakita ko, the ability to control oneself, in particular one's emotions and desires or the expression of them in one's behavior, especially in difficult situation. Totoo yun. May pagpagita mo na meron ka pagpapigil sa sarili sa mga mahirap na sitwasyon. At ito po ay kabaligtaran ng pagiging impulsive, not impulsive kayo. Pag impulsive yan, tagad suntok, yung impulsive. Sa basketball, nakita natin yan. Pagka natamaan, suntok, ganyan. Hindi self-control yun. Hindi impulsive. Nakita niyo yung once upon a time, nagsuntukan yung mga Pilipino at Australiano. Ewan ko lang ilang taon na nakaraan. Pero may dalawang basketball player o tatlo na hindi sila sumali. Yung malaking tao, si Pajardo, hindi siya sumali. Nakatingin lang siya. Yung isa negro na parang negro rin. Tatlo sila eh. Kaya nangyari to, tatlo na lang natirang lumaban sa Australia, ganun talo sila. Pero nung pinakita ni Lala si Pajardo, hindi siya impulsive. Gusto niya makipagsuntungan nung pwede eh. Lahat nagipagsuntungan eh. Pero siya hindi. Hindi siya conforme siguro sa mga Australiano, pero hindi rin siya sumuntok. So ito po ay pagpipigil sa sarili, sa ating emosyon, sa ating mga pagnanasa, o sa ating pag-uugali. Yun ang definition na sinasabi sa self-control. Hindi pag-control sa iba. Hindi natin magagawa yan. We can influence yung iba, pero you cannot control others. Ang pwede lang natin kontrolin ang ating sarili, pigilin natin ang ating sarili, Ito po yung mahalaga at kailangan gawin. Ito po kung wala tayong self-control, hindi rin natin magagawa yung ibang bunga ng Espiritu. Di ba marami yon? The fruit of the Spirit, etc., etc. Kung wala ka self-control, di mo magagawa yung mga yon. O mahirap pong gawin. Kung baka imposible. So napakahalaga po ng pagkakaroon ng pagpipigil sa ating sarili. Tingnan niya sa Pangalang Pedro, chapter 1, verse 5. Alos lahat galing sa self-control. At dahil dito, gawin ninyong lahat ng inyong makakaya, natususan ng inyong pananampalataya ng kabutihan. Ang kabutihan po rito ay moral courage. Ang kabutihan ng kaalaman,
at ang kaalaman ng pagpipigil. So ito yung natututunan natin sa salita ng Diyos. At ang pagpipigil, mula sa pagpipigil, pagtitiis. So saan galing lahat yun? Ang pagtitiis, pagiging makadiyos, at ang pagiging makadiyos sa pagmamahal sa kapatid, at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Saan galing lahat yun? Dito sa talata ito, galing lahat sa pagpipigil, ganyan. Itong pagpipigil na ito, yung natututunan natin habang lumalago ating kaalaman sa salita ng Diyos. So, una yung pagpipigil, at yun ay bunga niya. Ang lahat ng sumunod ay bunga lang ating pagpipigil, ganyan. So, napakahalaga ng meron tayong pagpipigil po sa ating sarili. Makita natin. Ito, hindi lang ito yung utos ng Panginoon, kundi ito rin po yung magiging ugat ng lahat ng ating pagunlad sa ating pananampalataya. Kung walang pagpipigil, hindi mo magagawa yan. Hindi ka pwede magtiis kung wala kang pagpipigil, di ba? So, makita natin, mahalaga po yung pagkakaroon ng pagpipigil sa sarili. Kung wala tayong pagpipigil, delikado tayo sa diablo. Wala kang depensa sa kanya. Wala kang pagpipigil sa sarili, madali kang tuksoin ng diablo. We will be defenseless laban sa diablo. Yun po sa Kantahan, chapter 25, verse 28. Siya hindi nagpipigil ng kanyang sarili, kanya. Ay parang lunsod. Hindi ko alam ba't lunsod eh. Sa Bagong Tagalog. Na winasak at walang pader na lalabi, kanya. So, ikinukumpara sa isang walled city, kanya. Na pag walang pagpipigil sa sarili, yung syudad na yun, wala nang wall, kanya. Wala nang pader na lalabi. So, yung mga kaaway, pwede na pumasok sa lusod na yun. So, kung wala tayong pagpipigil, papasukan tayo sa Satanas. Wala nang depensa eh. So, in other words, you need to defense laban kay Satanas. Kung wala tayong self-control, patay kang bata nga, mabibilanggo ka, papatay ka ng tao. Walang pipigil sa mga bagay na yun. Kaya napakahalaga po ng develop po natin ng pagkakaroon ng self-control. So ano ang ating pipigilan? Madaling sabihin, mayroon tayong pagpipigil sa ating sarili. So ano ang ating pipigilan? Number one, ang pinanggagalingan ng lahat, ang ating mga kaisipan. Lahat ng mga bagay na ating ginagawa, galing lahat yan sa ating kaisipan. Hindi mo lang basta automatic na gumagawa. Yun ay galing sa ating kaisipan. Dito po, alam ng Diyos, isang bagay dapat natin tingnan. Alam ng Diyos ang ating puso at ang ating iniisip. Alam ng Diyos yun. Wala tayong maitatago sa Kanya. Ito yung magandang bagay kung tayo naglilingkod sa Diyos ng may buong pagsisikap at nalalaman ng Diyos ang iyong pagsisikap na maging tapat sa Kanya, maganda yun. Kung babaliktaran mo na, nakakatakot. Kung sabihin, lahat ng gagawin mong hindi tama, alam ng Diyos. Kaya wala tayong may tatago sa Kanya. Dito po sa unang hari, chapter 8, verse 39. Pakinggan mo sa langit na yung tahanan, magpatawad, kumilos, at gantihan mo ang bawat tao ng puso ay yung nalalaman, ayon sa lahat ng mga lakad. Kaya ang Diyos, pwede tayong hatulan ng walang pagkakamali. Kasi nababasa niya ang ating mga puso at alam niya ang ating mga lakad kanya. Sapagkat ikaw lamang ang nakakaalam ng mga puso ng lahat ng mga anak ng mga tao. Kaya ito po isang talata na nagpapatunay na si Kristo ay Diyos. Dahil nababasa ng ating Panginoon pag-iisip ng kausap niya. At ang nakakagawa lang niya na yung Diyos. So, alam ng Diyos ang ating kaisipan. Nalalaman niya kung anong nasa ating kaisipan. Kaya kung wala tayong control sa ating kaisipan, alam din ng Diyos yun. Kasi nababasa ng Diyos ang ating kaisipan. Dito po sa Awit, chapter 139, Awit 139, verse 23. Siyasatin mo ako, Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang mga pag-iisip ko. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. So ano ang sinasabi ng sumulat sa awit na ito? Tungkol sa kanyang kaisipan. Kasi dito nang gagaling ang lahat ng mga bagay na ating ginagawa. So hinihingi sa Diyos na sana kanyang kaisipan, subukin ng Diyos kanya. Kung meron siyang makitang kasamaan, para alisin niya kanya. Alisin ng tao yan, yung kanyang masamang iniisip. Upang siya makarating sa ulboy na wala hanggan.
Sabi niya. So, yung unang bagay na ating kukontrolin ay ang ating kaisipan. Hindi nakikita ng tao yan. Ang Diyos nakikita niya. Kahit nga ako, hindi niyo alam kung anong iniisip ko. Hindi ko rin alam kung anong iniisip niyo. At hindi ko malalaman. At di rin niya malalaman. Pero, makikita natin, nahalaga ang ating kaisipan. Ito ang susi sa lahat ng ating ginagawa. Dito sa Kawikaan, chapter 4, verse 23. Ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan. Ganyan. Bakit natin iingatan ang ating puso o ang ating kaisipan? Sapagkat mula rito dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Lahat ng issue sa buhay natin galing sa ating kaisipan. Hindi ka naman robot na basta ka lang gumagawa. Yung ginagawa mo, galing sa kaisipan mo yun. Di ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, baguhin natin ang ating kaisipan. Dahil doon lang igagaling ang lahat ng mga bagay na ating ginagawa. At sinasabi, galing sa ating kaisipan. Kaya mahalaga na kontrolin natin yan. Kahit po sa ating pangangaral sa mga tao, anong ginagawa mo? Anong ginagawa natin? Hindi ba sinisira natin ang kailang kaisipan? Yung kailang maling kaisipan, sinisira natin yun. At pinapalitan natin ang katotohanan. Dahil kung di natin gigabain yung mali nilang kaisipan, hindi mo rin makituturo sa kanila yung tama. Aming ginigiba ang mga pangangatwiran at palalong ladlang laban sa karunungan ng Diyos, kanya sa Pablo. At binibihag ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo. So kung hindi natin babaguhin ang ating kaisipan, hindi tayo susunod sa ating Panginoon. Kaya nung ang pangangaral, ang pinakamahirap na gawain. Sa totoo lang, kasi pinapalitan mo ang kaisipan ng tao na napakahirap palitan. Kasi kung ayaw ng tao, wala kang magagawa. Maswerte ka kung gusto ng tao na palitan niya ang kanyang kaisipan. Katulad natin, kaya naging Kristiyano tayo. So, ang puso, ang kaisipan, ay susi ng lahat. Kaya kanya naginigiba yung maling kaisipan para tayo sumunod kay Kristo. Otherwise, hindi ka susunod. Mananatili ka sa maling kaisipan. Katulad ng panahon natin na hindi pa tayo Kristiyano. Tignan po ninyo, kahit yung masamang bagay na ginagawa natin, saan galing yun? Sa ating kaisipan. Kaya hindi may mga krimen na sabi nila, dala ng kanyang galit, kanya. Pero meron pa rin kaisipan yun. Hindi mo yung sabihin, wala. Ang sino man napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Pwede pa niyang pinatay. Napupuot pa lang siya. Bakit sinasabi niya pastor dyan ay mamamatay tao at napupuot ka sa iyong kapatid? Dahil lang puot sa iyong kaisipan ang magiging dahilan at kapapatay ng tao. Di ba? Lahat ng krimen ng pagpatay galing sa puot. Maliban lang yung binayaran. Pag pinatay mo yung tao, napupot ka sa kanya, ba't mo siya papatayin? At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay hindi nananatili sa sino mamamatay tao. Pero wala namang pumatay ng tao sa talatang ito. Ang nakalagay ito, napupot kanya. Yun ay nasa kanyang kaisipan. In other words, pag yun ang nasa kaisipan mo, napupot ka sa iyong kapatid, nananatili sa iyong kaisipan, at yun ay lumalaki ng lumalaki, darating ang papatayin mo siya. O kaya gagawin mo siya ng masama. Sa galing yun, sa iyong kaisipan. Inlano mo. Kaya nga po yung murder ay higit na mabigat kaysa sa homicide. Yung homicide, yung bigla mo siya napatay. Walang plano kanya. Pero pag pinagplanuhan mo, mas mabigat yun. Bakit? Pinag-isipan mo yun kanya. So yung sabihin, ang puso talaga ang susi sa lahat, kaya kailangan natin siyang pigilin. Ngayon, ang problema, kung pumapasok sa iyong kaisipan, ang mga masamang bagay. Kaya nagkakasala tayo, pumapasok sa ating kaisipan yun eh. Natutokso kaya nagkakasala ka. Pumapasok iba-ibang masamang bagay sa ating kaisipan. Ang sabi ng isang kapatid, ang pinakamadaling gawin, palitan mo nga niya. You displace. Alisin mo yung masamang inisip, palitan mo ng iba niya. Dito po sa Philippians 4:8. Tingnan nyo, sabi ni Pablo, kahuling-hulihan, mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang,
anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang mga bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan, at kung may anumang nararapat kapurihan, isipin niyo mga bagay na ito. Ito po isang magandang sinulat ni Pablo kasi papalitan mo yung mga bagay na masama ng mga bagay na ito kanya. Siguro yung magiging dahilan para matanggal na sa kaisipan may mga bagay na masama. Pag pinalitan ng mga bagay na mabuti kasi yung kaisipan po natin, ang pinagagalingan nga, ng lahat ng mga bagay na ginagawa natin. The more na yung ating kaisipan ay malinis, the more na ito maganda. Dito po sa Matthew chapter 5, isa sa mga Beatitudes na sinabi ng Panginoon, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." Ganyan. Pure in heart, malinis ang puso. Ganyan. Nung tayo po'y nabautismuhan, umihiling tayo ng malinis na budhi. Ganyan. Basahin natin sa 1 Peter chapter 3 verse 21. Na maganda po yung salin ng ating wikang Tagalog. Ganyan. At ang bautismo na siyang kalarawan nito o katulad, ang nagliligtas sa inyo ngayon, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi bilang paghiling sa Diyos ng isang malinis na budhi sa pamagitan ng pagkabuhay ng Yesu Cristo. Pinapapalitan ng kasalanan ng malinis na budhi. So, pagka tayo po ay ito ang magandang gawin natin. Pag may pumapasok na hindi maganda, palitan mo ng bagay na mabuti. Huwag natin entertain. Doon tayo nagkakasala mga kapatid pag in-entertain natin ng mga masamang bagay na pumapasok sa ating kaisipan. Pangalawa, ang ating mga salita. Alam niyo, pag nagsasalita yung tao, lalo pag nabigla siya, kasi nakokontrol natin ang ating salita. Lalo kung mayroon na nakarap tayo sa mga tao. May pag nabigla ka, yung minsan yun ang natural na pananalita mo. Kailangan din po natin kontrolin ang ating mga salita. Kasi ang ating mga salita, pinakikita niya ang ating kaisipan. Dito po sa Matthew 12 verse 34, kayo lahi ng mga lupo. Abang binabasa ko itong lahi ng mga lupo, bumabalik sa Genesis chapter 3. Di ba yung binhi ng babae at binhi ng ulupong? Ganyan. Ang binhi ng ulupong yung mga Hudyo na pumatay sa ating Panginoon. Paano kayo makapagsasalita ng mabubuting bagay gayong kayo masama? Sapagkat sa kasaganan ng puso ay nagsasalita ang bibig, ganyan. Paano ko asahan, sabi ng ating Panginoon, na magsasalita kayo ng mabuting bagay, ganyan? Eh, anong laman ng puso nyo, ganyan? Eh, mga bagay na masama, sabi ng Panginoon. So, ang ating mga salita, lumalabas ng ating kaisipan. Paano mo alam na nainggit yung tao? Hindi niya sasabihin na higit ko sa iyo, ganyan. Hindi niya sasabihin nyo. Pag inuulit-ulit niya, sinasabi niya. Meron akong nakita kapatid, sabi niya, alam mo si kapatid, meron isang bagong bahay, inuulit-ulit niya, nainggit yung tao yun. Dahil ko yung masaya para sa tao yun, wala kang sasabihin. Nasasabihin lang, good for you, yan sasabihin mo. Pag inuulit-ulit mo, alam mo, nahigit ka pag ano, nanggagaling, yun ang sinisip mo, kaya lang sinasabi mo. Kaya ang ating mga salita, ingatan natin kasi sinasabi din ng ating iniisip, yung ating mas sinasabi. Ang ating pananalita, sabi po ni Pablo, ay dapat nakakatulong niya. Kaya yung mga bagay na hindi na mahalaga na sabihin. Ang iyong pananalita, naway laging may biyaya. Sabihin, nakakatulong sa kausap mo na may timplang asin. Ang asin, maliit na bagay lang, pero mahalaga. Pag walang asin, walang lasing kakainin mo. Upang inyong malaman kung paano nyo dapat sagutin ang bawat isa. So ito galing sa yung kaisipan. Tinitrain mo yung kaisipan, natitrain mo yung pagsasalita. Na ating pagsasalita ay nakakatulong. Ganyan. Walang masasabi laban sa atin. Gawin din po sa Titus chapter 2. Dito po sa mga parang kung naalala ko yung sinabi ni Pablo kay Titus, sa mga binata, kanya. Ingatan yung salita na wala silang masasabi laban sa iyo, kanya. Dito po sa Titus 2:8. Wastong pananalita na hindi mapipintasan upang kalaban ay mapahiya na walang alamang masamang masasabi tungkol sa ating. Kaya nga po napakahalaga na ingatan natin ang ating salita.
Pag wala tayong control sa ating salita, ito yung nagbibigay ng problema. Kahit kung minsan nagbibiro ka lang, nagbibigay pa ng problema. Masabi rin sa Santiago 3:5, gayon din naman ang dila isang maliit na bahagi. Totoo yun. Ngunit nagyayabang ng malalaking bagay. Tingnan ninyo kung paano sinusunod na maliit na apoy ang malalaking gubat. Tingnan ko sa California, di ba? Naggaling sa maliit na apoy. At ang dila isang apoy. Ang dila na kasama ng ating mga sangkap ay isang sanglibutan ng kasamaan. Dinudungisan nito ang buong katawan at sinusunog ang pag-inog ng kalikasan at ito mismo ay sinusunog ng impyerno. So sinasabi rito ang panganib ng ating hindi kinokontrol ng ating salita. Ang pinag-uusapan nito dila, pero actually hindi tungkol sa dila ito. Ito yung metonymy. Ang ating salita ay galing sa ating dila. Yung ibig sabihin. Wala namang ginagawa yung dila. Pero yung pagsasalita ay dahil sa dila. Yung ating salita galing sa ating kaisipan, hindi galing sa dila. Ang ibig sabi rito by necessary inference, control mo, sinasabi mo kanya. Yun yung sinasabi niya. Kasi magbibigay ito ng kasamaan, problema. May isang ngayon po sa kasalukuyang ilog ng ating bansa, madaming fake news. Yun ang problema ng internet. Ang daming fake news, hindi mo alam kung ano totoo, hindi. Pati minsan, yung media, ganun din sila, yung talagang media, pumapatol sa fake news. Hindi mo alam kung ano totoo. Anong ginagawa ng fake news na yun? Nagumagawa sila ng problema laban sa isang tao. Ganun din ang sinasabi ng Biblia. Pag hindi tayo nagsasabi, kinokontrol ang ating pagsasalita. So, kinakailangan nating kontrolin ang ating pagsasalita, ang ating mga salita. So, ito po is a real, serious effort. Ganyan. So, pag-isipan natin kung ano ang ating sinasabi. Sa mga grupo lang tao, natural yan. Isa nag-aaway sila. Bakit? Sa mga sinasabi ng isa, hindi ka naman serious nung kanya. Oo, hindi serious. Pero nakinig sa'yo, iba yung tanggap niya. Sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon, na mga hayop na gumagapang, at mga nilalang sa dagat ay mapapaamo at napapaamo ng mga tao. Totoo yun. Kasi yung governor ng Ilocos, si Chavit, meron siyang alagang leon. Bakit niya napaamo yung leon? Leon yun . Pero sabi nito, ang ating salita, pananalita, ngunit ang dila, sa bawat ang dila, ay hindi napapaamo ng tao. Isang hindi napipigilan kasamang puno ng lasong nakamamatay. Ang hindi naman ibig sabihin posibleng mapaamo. Mahirap ganyan. Mahirap kung mapaamo yung pagsasalita kung pinababayaan mo. Sa pamagitan nito, pinupuri natin ng Panginoon, tama? At sa pamagitan nito, nilalait natin ng mga tao ginawa ay sa kalarawan ng Diyos. Kaya po ito yung problema ng pagmumura. Pagmumura, binababa mo yung tao, ibig sabihin. Minumura mo siya. Literally, yun ang ibig sabihin, no? Pag binamahal mo siya, literally, ginagawa mo siyang mahal o valuable. Pag minumura mo siya. So, binababa natin ang isang tao ginawa ng Diyos kanya. Mula sa isang bibig ay lumalabas ang pagpupuri at panlalait. Mga kapatid ko, hindi dapat maging ganito kanya. So, dito po, lahat tayo. Nadadaan tayo sa salita. Walang exception yun . Kaya talagang mahirap. Kaya kailangan po talagang real serious effort na yung sasabihin mo. Pagsipan mo. Kasi minsan, kahit hindi natin gano'n na ibig sabihin, gano'n ang lumalabas. Pag hindi tayo nag-iingat. So, kontrolin po natin ang ating mga sinasabi. Hindi lang ang ating kaisipan at hindi sinasabi, kundi ang ating ginagawa. Yung galing sa kaisipan, hindi lang yun ang sinasabi mo. Yun din ang ginagawa mo. Tingnan po natin. So, itong action na ginagawa natin, galing yan sa ating kaisipan. Galatians 5:19. Tingnan po niyo yung mga kasalanan dito. Ngayon, nayayag ang maggawa ng laman. Ang mga ito ay pahilapit, karamihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, totoo yung pagkukulam. Din sa Biblia, alitan, pagtatalo, paninibago, pagkagalit,
pagbakasarili, pagkababahagi, mga pagkakampi-kampi, pagkakaingit, paglalasing, kalayawan, at ang magkatulad ito. Anong napansin natin to? Ito lahat ay ginagawa. May mga bagay niya sa isip, totoo yun. Pero ang majority ng mga sinabi dyan ay ginagawa. Sabi nito, binabalaan ko kayo, gaya ng aking pagpabala, nung una sa inyo, ng mga gumagawa kanya. So, hindi mga aksyon, di ba? Gumagawa lang kayo mga bagay, ay di magmamahal ng kaharian ng Diyos. So, dito makikita natin, mahalaga yung ating ginagawa. Kailangan tayong ginagawa natin, ay di mga bagay na yan, kasi yung mga bagay na yan ay magpapahamak sa atin. So, yung mga ginagawa natin, ay kalooban ng Diyos. Kaya kailangan din natin kontrolin ng mga bagay na ating ginagawa. Kung sinisip natin ang isang bagay na ginagawa natin or harmless lang. Pero sa totoo, hindi. Kasi magbubunga yun, hindi maganda. So, kailangan din natin kontrolin kanya ang ating mga ginagawa. Dito po sa listahan na ito, majority nito, ginagawa. Hindi, mayroong mga bagay na iniisip. Pero lahat doon ay ginagawa o patuloy na ginagawa. Kaya ito magbibigay po sa atin ng problema sa ating buhay na walang hanggan. Anong gagawin natin? Dito sa Galatians 5:16. Subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu kanya. Ito po Tagalog, maganda yung saling niya, ayon sa Espiritu kanya. Hindi ito yung sinasabi ng mga born again, na miracle, hindi. Ito yung sinasabi ng Espiritu kanya. Ito yung Biblia. At huwag niyong bigyan kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Ito yung paglakad sa laman. Sapagkat ang laman ay nagdanasa laban sa Espiritu. Ito pong laman, ito yung ating katawan. Hindi naman lumalaban ang ating katawan sa kalooban ng Diyos. Mahilig niya sabihin yung masamang pagnanasa ng laman kanya. At ang Espiritu ay laban sa laman. Yung sinasabi ng Espiritu Santo ay laban sa mga pagnanasa ng laman kanya. Sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi magawa mga bagay na nais natin gawin. Ang nais natin gawin ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang pumipigil doon, pag natatalo tayo ng mga masamang pagnanasa ng laman, ganyan. Natatalo tayo doon. Kaya kailangan tayo lumakad. Ayon yung sinasabi ng Diyos na pinakilala po sa atin ng Espiritu Santo. At pag huli makita natin ay ating galit. Sa lahat naman kasalanan, ito pinakamatindi. Yung tingnan nyo, lahat ng kasalanan ng tao, yun ang pinakamatindi. Yun ang pinakanakakilabot, mga kapatid. Kung nakakalamin ka sa kapitbahay na nag-aaway, hindi mo pwedeng baliwalahin yun. Nakakilabot yun, dahil galit yun. Kung nakita ka na nag-aaway sila, na talaga nagsisuntukan, hindi biro yun. Galit yun. Nakakatakot yun. Dito po sa definition ng galit, anger, kung bisa tinatawag, wrath or rage, ganyan. Ngayon may uso sa road rage, talangkay ka talaga, nagalit siya. It's an intense, tingnan nyo, intense emotional state. Galing yun sa ating kaisupan. A strong, uncomfortable, and non-cooperative response to a perceived provocation, hurt, or threat. Ganyan. Inisulto ko ng tao ito nga mo, yung galit mo, ilalabas mo. Pero minsan, hindi ka naman inisulto. Pero minsan, totoo. Yung reaction, magkakalit ka kanya. Sa Kawikaan, chapter 14, verse 29, ang makupad sa galit ay malaking kaunawaan. Ngunit ang madaling magalit yung maiksiyang pisi nga ay nagbubunyi ng kahangalan. Ganyan. Totoo po yan mga kapatid. Kung siya nakalam, tama yung ginawa mo kanya. Pag-isip mo sa umaga, nagsisisi ka, ba't pa sinabi ka? Ginawa ka? Kasi hindi mo inisip yung ginawa. Kami ka, 16 verse 32, ang makupad sa pagkakalit ay mas mabuti kaysa mga pangyarihan, ganyan. At ang namamahala sa kanyang diwa kaysa sumasakop ng isang bayan, ganyan. Mas mahalaga raw yung tao na napipigilan niya, yung galit niya, ganyan, kaysa sa sumasakop ng bayan, ganyan. Yun ang sabi sa atin na sumunod sa kawikaan. So, sinasabi nito, tayo maging makupat, ganyan, mabagal, magalit. Hindi sinasabi sa atin na huwag ka magalit. Pero minsan kailangan mo magalit. Pero kanya makupat, magalit, ganyan. Yung sabi po sa atin. Hindi mabilis tayo magalit.
Sa Santiago chapter 1 verse 19. Unawaan niyo ito. Minamahal ko mga kapatid. Ang bawat tao ay dapat maging mabilis sa pakikinig kanya. Marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit kanya. Tingnan niyo itong sabi niya, mabilis sa pakikinig. Hindi ito marites, mga kapatid, ha? Hindi ito po sa chismis to. Yung mga mabilis makinig, ano chismis? Hindi yan. Yung mabilis sa pakinig, titignan mo muna kung ano yung pangyayari. Kanya. Bago ka magsalita. Marahan sa pagsasalita. Tingnan nyo. Makinig ka muna. Bago ka magsalita kanya, at mabagal ka magalit. So, gumisan, hindi mo pa narinig kasi kahit nagalit ka na. O, problema yun. Makinig ka muna kanya. Bago ka magalit. Baka naman, hindi naman tama yung magalit ka, hindi mo pa napakinggan. Kanya. So, yun sabi ni Santiago, mabilis tayo makinig kung ano yung nangyari. Alamin natin. Tapos huwag ka basta nagsasalita. Tapos mabagal ka niya magalit. Yun ang sabi ni Santiago, tama naman yun. Bakit? Kasi si Satanas ay mabigat ng kaaway. Kung hindi kaya natin si Satanas, hindi na natin kailangan tagapagligtas. Kaya lang, hindi natin kaya nagkakasala tayo. Huwag natin tulungan. Kasi tinutulungan natin siya. Kasalanan natin yun. Kasi Efeso 4:26 kanya. Magalit kayo, pwede tayo magalit. Ang Diyos nagagalit. Ang ating Panginoon nagalit, pinagbabalibag niya yung mga besa ng mga doon sa templo ng sa Jerusalem, nagalit siya. Dapat na siya magalit kasi ginawa nilang templo ng business, ang templo ng Diyos. Magalit kayo, ngunit magpagkasala. So, posible pala yun. Na magalit ka na hindi ka nagkakasala. So, posible rin na magalit ka na nagkakasala. Di ba? Kasi pinagbabawalan tayo eh. Huwag hayaan lubugan ng araw ang iyong galit. Ito po ang ating kahinaan bilang tao. Tumatagal yung galit mo. May mga tao pag nagalit na, wala na. Pero may mga tao naman na ginawa ko ng galit. Kahit nagsisina yung tao, galit pa rin. At huwag bigyan ng pagkakataon ang diablo. Ibig sabihin, pag ginawa natin yan, tumatagal ang galit mo, o sumusobra yung galit mo kanya, tinutulungan mo diablo, tutoksuin ka. Yun ang ginagawa. Naghanap na tumatawa lang yung diablo. Sige, maghahalap ka pa kanya. Ay, tita, madadali tayo pagka gano'n. Pero pwede tayo magalit. Ang problema, minsan, dapat kang magalit, di ka pa nagagalit. Hindi naman pwede yan. Kung dapat ka kagalit, dapat tayo magalit. Magalit ka. Sa Santiago 1:20, sapagkat ang galit ng tao, ibig sabihin, yung galit na pinababayaan, yung pinokontrol, ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Di sinasabi ng Diyos, huwag ka magalit. Kasi kahit ang Diyos nagagalit siya. At ang galit ng Diyos ay nakalaan sa huling paghuhukom. Ipapakita niya yung galit niya laban sa mga tao hindi sumusunod sa so nagagalit siya. Pero pag ang control na galit na niya, hindi tayo gumagawa ng katwiran ng Diyos. So paano natin gagawin yun? Yun po isang bagay na dapat natin pag-isipan. Paano tayo magagalit sa paraan na hindi tayo magiging hindi matweet sa harapan ng Diyos? Minsan may mga tao gano'n, galit sila. Pero hindi mo sila makikita ng bagay na sumusobra yung galit nila. Controlled anger lang. Pero galit sila. At malalaman mo na sila ay galit. So bilang panghuli, sabi sa 1 Peter 5:8, magpakatino kayo. Hindi ko alam bakit gano'n yung salitang yun eh. Magbantay kayo. Ang diablo na inyong kaaway tulad ng leong gumagala at umungal na umaharap ng kanyang malalaman. Gaya ito nakikita natin ng Biblia, totoo. Kasi ang mga leong, hindi naman sila lumalaban ng parehas. Sila naghihintay lang, nakatago nga yan eh. Sa damo. Nakatago sila. Tumitingin sila doon sa mga hayop na mahina at may sakit. Yun ang kailang lalapain. Ganun si Satanas, naghihintay lang siya. Pagka nandun ka sa panahon ng kahinaan, doon ka niya lalapahin niya. Ito magpakatino, sabi na, be sober na niya. Ang sober, meron ka control sa iyong kaisipan. Be vigilant, sabihin, mag-ingat ka, because your adversary, the devil,
walks about like a roaring lion, seeing whom he may devour. Naghihinip lang, naghihintay lang siya ng pagkakataon sa ating. Kaya kinakailangan tayong mag-exercise ng self-control. Dahil tayo nakikipag-away kay Satanas mismo. Para tayo mga hayop na gumagalaw, tapos nakatingin sa atin si Satanas. Naghihintay lang siya ng pagkakataon na tayo po ay malapan niya. Sa Gawa 24 verse 25, samantalang tinatalakay niya tungkol sa katwiran, ito po si Pablo at si Felix. Dito natin makikita, yung mga tao na sa mataas na antas ng lipunan, hindi sila nagiging Kristiyano. Samantalang tinatalakay niya tungkol sa katwiran, pagpipigil sa sarili, at sa paghuhukom na darating. Bakit ganoon ang turo ni Pablo? Dahil na dapat marinig ni Felix. Nangilabot si Felix at sumagot, umalis ka muna ngayon, at kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, ipatatawag kita. Wala tayong nangyari, nakita nangyari gano'n. So namatay si Felix, hindi siya naligtas. Ibig sabihin, kailangan tayong mag-isip tungkol sa pagpipigil sa sarili, pero eventually, kailangan natin gawin. Si Felix, ayaw niyang gawin yung pagpipigil sa sarili. Kaya sabi niya, patawag na lang kita kanya pagka meron akong panahon. Kaya di man niya pinatawag si Pablo kahit nagkaroon siya ng panahon. Sa 1 Corinthians 9:13, walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao, subalit tapat ang Diyos, na hindi niya pinitulot na kayo tuksoy na higit sa inyo makakaya. Kundi kalakot din ng tuksoy naglalaan ng pag-iwas upang ito inyo makaintay. Paano yun? Hindi ito miracle. Walang miracle dyan. Paano tayo tatakas sa tukso? Ano yung paraan na binigay ng Diyos? Ito yung paraan, makita natin. Si Apostle Paul, kung sinusupol ko aking katawan, o dinidisiplina mo, sabi sa English, at ginagawa itong alipin, ibig sabihin, pinasusunod ko sa aking kagustuhan ganyan. Upang pagkatapos na makapangarap sa iba, ako mismo hindi takwin. Si Pablo, katulad ng sino man ay tao, pwede siya mapahamak. Nga sabihin si Pablo Superman, hindi. Katulad lang si Pablo. Kung paano tayo, ganoon din si Pablo. Natutukso tayo, natutukso din si Pablo. Kaya binigyan siya ng tinig sa laman ng Diyos. Dahil meron tendency si Pablo na magmataas. Kaya binigyan siya ng tinig sa laman, parang huwag siya magmataas. Ganyan. Ngunit sinusupil ko ang sarili katawan at ginagawa itong alipin upang pagkatapos na makapangako sa iba, ako mismo hindi takwil ganyan. So yun ang paraan. Self-control para matakasan natin ang tukso. Totoo yan mga kapatid, dahil naranasan na natin lahat yan. Pag wala tayong self-control, magdali tayo matukso. So ito pong ating mensahe sa mga kapatid.